May bagong ebidensya ng massacre sa Iran habang pinapatay ng rehimen ang internet para itago ang marahas na pagsupil. Naglalagablab ang mga kalsada, lalong humihigpit ang blackout at tanong ng mundo, makikialam ba ang Estados Unidos? Lahat ng ito at marami pang iba sa The Quad. Maligayang pagbabalik sa The Quad mula sa aming Jerusalem Studios kasama si Shoshana Keats Jaskill, founder ng Chachmat Nashim na nagpapalakas sa tinig ng mga babaeng Orthodox. Bellamy Bellucci, isang kahanga-hangang aktivista, modelo, mananayaw at espesyal na co-host. Ngayon kasama natin si Lahav Harkov, Senior Political Correspondent ng Jewish Insider. Maligayang pagdating, Lahav Harkov. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa. Napakasarap na makasama ka namin. Dahil parang, alam mo yon, palagi naming sinasabi ito halos linggo-linggo, pero at pinag-uusapan na namin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 taon. Pero kung meron mang panahon na mas lantad ang pamamahayag, na ngayon ay naging isang pampulitikang agenda sa lahat ng nangyayari sa mundo, ngayon na yon. Oo. May mga ulat tayong nakuha mula sa Gaza nitong huling 2 taon at ngayon may mga massacre na nagaganap. Sabi ng mainstream media, wala silang mamamahayag sa lugar kaya kailangan nilang i-fact check ang mga pangyayari. Bilang veteranong mamamahayag, paano mo ito tinutugunan? Ibig kong sabihin, nakakatawa naman, di ba? Lahat ng sinasabi nila tungkol sa Iran ay parang sa Gaza na wala ring mapagkakatiwala ang mamamahayag doon. Tama, di ba? Hindi mo mapagkakatiwalaan ng gobyerno, alam mo na, gobyerno kung ano man. Hindi mo rin mapagkakatiwalaan ng Hamas sa Gaza at hindi mo rin mapagkakatiwalaan ng gobyerno sa Tehran. Pero sa kung anong paraan, sa Gaza, lahat ng ulat ay tinatrato nilang parang totoo. Makikita mo yung headline na may salitang massacre sa Panipi, tapos ipapaliwanag nila kung ano talaga ang nangyari. Libo-libong sanggol, parang 14,000 ang sinasabing mamamatay sa gutom sa Gaza kahit alam nating agad itong pinabulaanan. Ibig kong sabihin, nakakatawa na talaga. Nakakatawa talaga at para sa akin, ang mainstream media ngayon ay nagpapalaganap ng sinasabi ng Islamic regime. Tulad ng ginawa ng Ministry of Kalusugan ng Gaza. Halos pareho lang habang pinag-uusapan natin ang blackout dito at yung sa kanila na hindi naman talaga nangyari sa Gaza. Palagi silang may internet at ito ay talagang pagtatago, isang totoong totoo at nakakatakot na massacre. Tingnan mo ito. Gagawin ba natin? May iba pa, may iba pa. Maraming salamat. Musika. Musika. Palagi akong tinatamaan ng babaeng yon. Lumabas siya at sinabi niya, wala akong pakialam, mamatay, patay na ako ng 47 taon, Shoshana. Isa kang aktivista para sa mga kababaihan. Nagulat ka ba sa tahimik ng komunidad ng mga feminista na hindi naman tayo binibigo? Kaya wala akong mga salita para ilarawan ang aking pagkadismaya, ang aking sakit, ang aking malalim na sakit sa katotohanang tahimik ang mga feminista sa kanluran. Nilalagay ng mga babaeng ito sa panganib ang buhay nila sa paghubad sa kalsada. Parang kamatayan ang pagtanggal ng hijab, kahit simpleng pagsayaw sa kalsada, pwedeng maging sentensya ng kamatayan. May mga kanluraning parang tanga. Pinanood ko isang babaeng nakahijab, sabi niya, dahil Muslim akong nakahijab, hindi ibig sabihin na sinusuportahan ko ang rehimen ng Iran, pero hindi ko rin gusto ang mga nais pabagsakin ito dahil kaalyado sila ng Israel at kanluran. Kaya ano ba talaga ang ipinaglalaban mo? Parang ano ba ang ipinaglalaban mo? Wala silang ipinaglalaban. Hindi sila para sa kalayaan, hindi sila para sa mga kababaihan, hindi sila para dito. Tunay na lumalaban ang mga taong ito para sa kalayaan nila, ngunit walang sumusuporta sa kanila. Parang may media blackout nga at may mga tao na parang normal lang ang Martes. Siguro ito na ang pinakamalaking laban para sa kalayaan na makikita natin sa buhay.
Hindi man ito umaabot sa ikalawang pahina ng balita. Kasing halaga ito ng pagbagsak ng Berlin Wall na nasaksihan ko noong 19. Sa tingin ko huling bahagi ng 80-89 at nakita ko yon nung bata pa ako, bata pa talaga. 16 na Karma Amar. Malaki iyon at laganap talaga. Ngayon parang may bagyo sa geopolitics na nangyayari ng walang saysay. Bellamy. Gusto kitang tanungin kasi madalas mo itong pag-usapan, alam mo yon? Kagabi ay ang Golden Globes. Oh. At alam mo, kapag naaalala mo ang Golden Globes nung nakaraang taon, lahat sila ay may suot na pulang pin. Sa madaling salita, simbolo iyon ng dugo ng mga Hudyo na nabuhos at napatay ng mga terorista, ngunit ngayon ay iconic na ito. Wala ni isa kagabi ang nagsalita tungkol sa mga pinapatay na babae, lalaki o bata sa Iran. Gaano pa kalinaw ang pagkukunwari na ito? Pero napaka-espesyal panoorin si Hannah Einbarner na parang clockwork na siya lang ang nagkataong may suot na pulang pin. Kaya Hudyo na naman ang gumawa nito. Una, Pangalawa, may host pa silang si Mickey Glazer na may sinabi tungkol sa CBS. Ngayon, tinatawag ng fake news ang CBS dahil nag-uulat sila ng totoo. Sa kasamaang palad, pasensya na sa Hollywood na hindi ito na-produce, na-edit, na-script, kinopya at pinutol para maging komportable kayo. Sobrang nasanay na ang kanluran sa sarili nilang mga kasinungalingan. Hindi na nila alam paano tanggapin ang totoo at ayaw nilang managot. Kahit may media blackout ngayon, alam ba ng mga tao ang nangyari sa madugong IBAN noong 2019, mahigit 1,500 ang napatay mula 2022 hanggang 2023 at may isa pang blackout. Paulit-ulit na ito. At palagi kong naaalala nung bata pa ako, habang lumalaki ako at dumadaan sa mga klase sa kasaysayan at iba pa. Binanggit mo rin yung sa Berlin. Parang wala nang bisa ang kasaysayan dahil sobrang na-dilute na ito. Kung kailangan mong tingnan ang mga numero, pangalan, at kung ano ang nangyari noon, pati mga taong nakaranas nito. At lagi mo pa ring iniiwasan at tinatanong, anong konteksto, anong ibig mong sabihin? Noong apartheid, hindi alam ng marami na ang mga itim ay inilalagay sa mga squatter camp na ayaw ko ring tawaging concentration camp. Kung magbagsak ka ng bomba, pwedeng mawala ang buong lahi. Di alam ng Western media hanggang may nagsabing, tingnan ninyo, may mali dito. Kung mangyari yon ngayon kasama lahat ng dating freedom fighter, gusto nilang marinig ang boses nila sa Hollywood, lalo na sa red carpet kung saan tinatanong kung ano ang suot nila at masasagot nilang gawa ito ni ganito. Gusto ko lang malaman mo na dito dapat ang tingin mo. May plataporma at boses ako, kaya gagamitin ko ito para sa katotohanan at panawagan ng aksyon at kalayaan. Pero walang mga numero na basta-basta lang ginagawa habang nagpapatuloy tayo. Nakita natin noong Oktubre 7 na inilabas ng ministeryo sa Gaza ang mataas na bilang, naniwala ang marami. Kaya ano ang susunod? Kung mag-blackout ka, pwede kang maglabas ng kahit anong gusto mo. Pero tingnan mo gaano katagal bago ulitin ng media ang sinabi mo. Sabi nila, mula 40 ilan, naging 50 iba pa ang tao. Mas naniniwala na ako ngayon sa mga nagsasabing lampas 4,000 na ito. sang-ayon ako, sigurado hindi talaga pwede yun. Alam mo dati, pinag-usapan mo ang apartheid sa Timog Africa. Inisip ko rin ang kilusan para sa karapatang pantao ng mga Hudyo at ng lahat sa Unyong Soviet. Sa United States, ang mga kilusan, ang mga taong nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga itim sa Timog Africa at ang unang Soviet Jewry. Nagsimula ito sa mga grupo ng estudyante at kung titingnan mo ang mga kolehiyo ngayon, talagang lubos ng moral na nasira ang mga estudyante. Dapat kasing dami or mas marami pang kampo para sa mga Iranian sa mga campus ng CAS tulad ng para sa taga-Gaza, pero wala naman. Ayun, kitang-kita na para silang mga zombie na brainwash. Ang tunay na kalaban ay ang kanluraning imperialismo na kinakatawan ng Syonismo, kaya kahit may panggagahasa o pagpatay sa mga babae, wala nang pakialam. Kahit ano pwede. Si Love United States, nagsusulat ka para sa isang publication sa United States, ano ang pakiramdam mo kung mangyayari ba? Umaasa kami na makikialam ang United States dito. Ang pagkakaintindi ko, sa nakaraang araw or dalawa, nagkaroon si Pangulong Trump ng tinatawag na options meeting kung saan ipinresenta ng militar sa kanya ang iba't ibang posibilidad ng maaaring gawin ng United States. Komplikado na ang Venezuela pero mas komplikado ang Iran dahil nasa kabilang panig ito ng mundo at mas maraming dapat isaalang-alang.
Parang kakaiba sabihin habang may protesta, pero mas matatag pa rin ito kaysa Venezuela. Mas mataas ang kalidad ng buhay doon, kaya mas mahirap ang gawain. At sa tingin ko, bukas pa rin ang posibilidad. Hindi ko iniisip na may desisyon na, kahit pa ulit-ulit sabihin ni Pangulong Trump na gagawin niya ito. Patuloy niyang sinasabi at binanggit ni Marco Rubio na may mangyayari. Narito kami para sa Iran. Malaki ang pressure mula kay Reza Pahlavi na sa tingin ko ay mahusay maglabi sa gobyerno sa Amerika. Oo, sa tingin ko siya ay matagal na siyang matalino at kumikilos ng maayos. Lumaki siya sa Amerika at madalas niyang pinag-uusapan ng demokrasya. Sabi niya, handa siyang maging pansamantalang leader basta demokrasya ang Iran at ang tao ang bumoto sa pinuno. Hindi niya ginagawa para sa sarili lang. Mahalaga ito para sa akin. May iba't ibang damdamin tungkol sa kanya sa Iranian diaspora na bahagi ng issue. Normal lang naman ito. Tayong mga Hudyo, alam natin na marami tayong opinion at hindi nagkakaisa. Ganon din ang mga Iranian, pero sa isang banda, nagpapahirap ito na Simula ng kilusan na walang nagkakaisang oposisyon. At nakita natin ito kagabi nang may isang U-Haul truck na halos sumagasa sa isang protesta ng mga Iranian sa Los Angeles. Ang lalaki sa U-Haul truck ay isang Iranian, pero mula siya sa Communist Party ng Iran na tumulong sa mga ayatollah na makapasok, pero pagkatapos ay humiwalay din sa kanila. At nangyayari ito sa mga kalsada ng Los Angeles. Nakakatuwa, nabasa ko ito kaninang umaga. Nakakatawa ang ganitong bagay. Isa kang mamamahayag, nakasulat na ako ng artikulo pero di ako mamamahayag. 'Di ba? Nabasa ko kaninang umaga na umatake ang Estados Unidos at Jordan sa Islamic State of Iraq and Syria sa Syria. Sa Syria, Sa Syria kagabi. At hindi ko alam, hindi naman ako political analyst, pero iniisip ko, alam mo yon, nandito ang Syria, nandito ang Iran, nandito ang Israel. gusto ko ring isipin, Nagtataka ako parang, ito na ba yon? At kasali ba ang Jordan? Nagtataka ako kung parang ito ba ay senyales? Ito na ba yon? Hindi ko iniisip na magkahiwalay or may kinalaman yon. Ang alam ko lang, nandito ang mga eroplano. sa tingin ko, sa kalagayan ni Ashara sa Syria at sa Estados Unidos, gusto niyang manatiling pabor sa Estados Unidos kaya hindi ko iniisip na hahadlangan niya ito. Hindi ko inisip na hahadlangan niya ito. At sa tingin ko, higit pa ron dahil nakikisama siya. Oo, natalo siya sa sinusuportahan ko si Assad. kailangan niyang makisama, sinuportahan nila si Assad. At hindi lang iyon, inalis ni Trump ang mga parusa sa Syria na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan at pahinga. May mga alinlangan ako tungkol dito dahil sa tingin ko, maraming isinuko ang United States sa kanilang kapangyarihan dahil ang United States ay isang superpower, kaya palaging magkakaroon sila ng kapangyarihan. Sa tingin ko, malakas ang parusa pero isinuko nila ito ng kulang ang kapalit. Pero hindi pa natin alam, di ba? Totoo at ulit hindi pa natin alam. Nang nagpunta si Trump sa Qatar at Saudi, hindi siya dumaan sa Israel. Sabi ng iba, tingnan mo, may eroplano siya at ganon. At sa totoo lang, iniisip ko na mas matalino talaga si Trump kaysa sa iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Kasi nakuha niya yung mga buhay na bihag palabas na hindi natin inakalang mangyayari. Pakiramdam ko si Trump talaga ang nakakaintindi sa mga Arabo. Ibibigay mo sa kanila respeto, atensyon at negosyo pagkatapos makikipag-cooperate sila. Baka isinusuko nila ang kalamangan nila, baka hindi. Pero mukhang gumagana ito para kay Trump ngayon, hindi ba? Sa tingin ko talagang gumagana ito at pasok labas ka. Parang sumasabay ako sa kanya kung saan ako pupunta. Sige, siya ang umatake, panahon na para siya naman ang tumaya tapos bigla siyang umaatras ng kaunti. Pero sa tingin ko, ang kanyang estratehiya sa pagharap dito at para mas sigurong manatili siyang superpower ay ipadala ang pinakamalaking banta sa China at Rusya. Parang sinasabi niya, ganito ko ipapakita sa inyo na wala kayong kapangyarihan sa panig namin. At kung ano ang mangyayari habang tayo ay sumusulong. Anong panahon para mabuhay, tulad ng sabi ko, ang makita ito nangyayari ngayon ay higit pa sa makasaysayan. Dahil gusto kong ipaalam ito sa U-Haul. Sabi nito ng walang pakialam, walang siya, walang rehimen. United States of America huwag ulitin ang 1,953 walang mula. Reaksyon ng mga Persiano at Iranian kahit lumaki sila o ang kanilang magulang sa Los Angeles o United States, matapos harapin ang kasaysayan ng pagnanais makauwi, pananabik bumalik sa lugar na dating tinatawag na Paris ng Gitnang Silangan, alam mo,
kung saan kakaiba talaga ang kalayaan. Ngayoy banyagang alaala na lang. Gusto at kailangan ng mga tao yon, kaya ngayon dapat talagang makialam ang United States. Dapat United States ang pumasok, hindi Israel. Hindi ko gusto kung paano ito ipapahayag ng media. Nakikita natin kung paano tumugon ang mga tao dahil nasanay na silang parang alagang aso. Sa kanluran, sinasabi nilang nakikialam ang Israel at United States sa banyagang issue. Bakit nila ito ginagawa? Bakit sila pumapasok doon? Kasalanan nila kung bakit nangyayari ito. Lahat ito ay planado na nang hindi pinapakinggan ang mga taong nandoon mismo sa lugar. Pero iyan ang mga sinasabi ng rehimen. Oo, iyan ang mga sinasabi ng rehimen. Ito ang United States, ito ang Israel. Dapat ba talagang makialam ang Israel sa kahit anong paraan? Nakikialam ba tayo? Sa palagay mo, nandun ba tayo at tumutulong? Sinasabi ng Israel na hindi kami kasali. Tama ba? Alam natin na may mga tao ang Mossad sa buong Iran. Iniisip namin, Tama, napatunayan namin yon noong Hunyo. Hindi ibig sabihin sila ang nagpasimula ng protesta. Sigurado akong may mga nagmamasid at naguulat pabalik sa Israel kung may gustong gawin ng Israel. May tanong ako, sa palagay ba natin nais talaga ng mga taga-kanluran na bumagsak ang mga rehimeng ito? depende kung sino ang mga taga-kanluran na tinutukoy mo. Dapat ba ang mga makapangyarihang bansa sa kanluran parang tanga kung ayaw nila, di ba? Ang pinakamalaking banta ngayon sa katatagan ng mundo ay ang Islamikong terorismong iniluluwas mula sa Islamikong Republika ng Iran. Higit pa doon, kapag bumagsak sila, Diyos ko, magbabago lahat. Kailangan muling pag-isipan ng Qatar ang pagsuporta sa terorismo. Malaking dagok ito sa proyekto ng Islamisasyon ng kanluran. Sa tingin ko, kapag tiningnan mo kung paano tumugon ng mga liberal pero hindi sobrang kaliwang leader sa Europa, makakakuha ka ng ideya na ganito. Kapag nasa pamunuan na sila ng mga bansang ito, matalino silang sapat para maintindihan na ang Iran ay tunay na banta sa kanila. Pero hindi ito politically viable para sa kanila na pag-usapan ito buong araw. Ginagawa nila ito sa banayad na paraan. Kung titignan mo si Emmanuel Macron, mahigpit siya laban sa Iran ayon sa pamantayan ng Europa. Pero hindi siya tatayo at magsasabing pabagsakin na ang Ayatollah ngayon dahil sa Pransya, magiging malaking problemang pampolitika iyon. Kailangan ng tapang. Sino sa mga leader ng Europa ang matapang? Ursula, ano pangalan niya? Nag-tweet kahapon ang parang foreign minister ng European Union. Minomonitor namin ang sitwasyon. Ursula, magaling. Minomonitor ninyo. Ano ang minomonitor ninyo? Nakakatawa lang at parang lahat ay minomonitor at nakikialam. Tahimik. Ang United Nations, Narinig mo ba kahapon? May sinabi ba sila matapos ang 10 o 12 araw? tahimik yun para sa atin. Una, at sinabi niya, Nag-aalala kami, blah blah blah, parang nasan ka, anong ginagawa mo? Kami ang Security General, alam mo mga pagpupulong ng komite at mga bagay na mga urgent na pagpupulong gaya ng palagi nilang ginagawa tungkol sa Israel. wala man lang kahit isang resolusyon. Isa itong biro. Wala man lang kahit isang resolusyon. Well, Siguro dahil mali ang ginagawa ng United States, umaalis sila sa mga United Nations organizations at hindi na iniintindi ang iba, nasa Security Council sila. 'di ba? Pero wala namang ibang gagawa nito sa Security Council. Wala namang gagawa kundi Estados Unidos, dapat United Kingdom, pero kulang sila sa tapang. Walang kahit anong tapang. Walang kahit anong labis na pagpapahalaga. Ito yung punto kung saan isa sa mga pinakamagandang sinabi ni Senator Kennedy ay nung sinabi nila na, alam mo yon, defund the police. Parang, sige, sa susunod na may mangyari, tumawag ka na lang sa adik. Darating ang panahon na lahat ay magsasabi ng hindi kami. Pagkatapos, gagawin ng United States ang kailangan para mabawi ang kapangyarihan at makabalik sa pwesto dahil nagkaroon na ulit sila ng leader matapos ang matagal na panahon. Mahal mo man siya o hindi, tinutupad niya talaga ang sinabi niya. Ano man ang tingin mo sa kanya, matapang siyang gawin iyon. Oo, sa palagay ko dapat na talaga niyang gawin yon ngayon. Kailangan niya talagang gawin yun. Kailangan niya talagang gawin yon, tulad ng sa Venezuela na iba ang sitwasyon at hindi pa tapos ang kwento, malayo pa. May kaibigan akong leader sa pagpapatapon, di kasing sikat ni Maria Machada. Sabi niya, tingnan mo, ang Chavism ay nasa lahat ng dako. Hindi ito madaling tanggalin at kahit gusto ng vice-presidente makisama, nariyan pa rin ito, kaya hindi malinaw. Naniniwala akong kapag napatalsik ang mga mula, mamumuno na ang mga tao sa Venezuela. Hindi pa ganun kalinaw na ang mga tao, yung mga tao ay hindi pa talaga lumalantad o umaangat. Kulangan din sila ng ikatlo, yung mga nakalabas na. Sa Venezuela, 1/4 ng population ang umalis, kaya sino ang natira? Yung mga pinakamahina, sila ang natira. Pwede mong sabihin na malaki ang Iranian diaspora,
Pero tama ka, hindi sila nagkakaisa, siguro mas hindi sila organisado, kahit na sinasabi nila na si Reza Pahlavi nitong nakaraang 2 taon ay naging aktibo. Nagbigay sila ng insentibo sa mga tao mula sa rehimen para umalis sa kanilang rehimen. Yung mga walang dugo ng kapwa Iranian sa kanilang mga kamay para umalis. At parang sumali sa kanyang maliit na hukbo. Kawili-wili. Sa tingin ko, kailangan nating makita kung ano ang mangyayari. Ibig kong sabihin, sa palagay ko kasi siya ay isang kaakit-akit na tao, di ba? Sa tingin ko, maraming may kanya-kanyang damdamin tungkol sa ama niya, tungkol sa siya. Siyempre, Kaya alam mo, sa tingin ko sa Iran, sang-ayon ako na kapag bumagsak na ang mga mula, para sa akin masyadong sentralisado ang estruktura, kaya kapag sila'y bumagsak, babagsak din ang rehimen. Pero sa tingin ko rin, mas matalino silang kumilos at mas maingat kaysa sa ginawa ng Chavismo, tama ba? Halimbawa, maganda ang industriya nila ng langis. Ibig kong sabihin na apektuhan ito ng mga parusa, pero hindi naman gaanong malaki. At sa totoo lang, maayos pa rin ang kalagayan nila sa industriya ng langis. Hindi sila, malaki ang problema nila sa tubig, iyon talaga ang malaking problema nila ngayon. At may mga suliranin din sila sa ekonomiya. Pero hindi ito katulad sa Venezuela na hindi ka makabili ng toilet paper. hindi Kaya sa tingin ko, mas matibay ang pundasyon ng mga tao para bumangon at pamahalaan ang kanilang sarili. siguro, pwede mong sabihin yon. May kasaysayan din ng demokrasya ang Venezuela bago ang Chavismo. 'Di ba? Pero dahil mas maraming umalis at mas matagal at malalim ang krisis nila kaysa sa Iran, sa tingin ko, mas mahihirapan sila. Pero interesante ito kasi parang nakakatugma lahat ng mga bagay na to. Malaking kaalyado ng Iran ang Venezuela. Ang Iran, Islamic Republic at Venezuela ay parehong nagka-benefit sa isa't isa. At alam mo, kailangan nating balikan at sabihin ang ika-7 ng Oktubre, alam mo. Sa halip na katapusan ng Israel, parang naging simula ito ng katapusan ng political Islam na nakakagulat. Sa ganoon, sana Diyos ko, doon nagtatapos ang kwentong ito. Tama iyon? Malaking hakbang para sa Greenland. Parang ganon. Sino ang nakakita nun na darating? Magulo yan, pero sa tingin ko, tingnan mo, hindi natin dapat alisin ang attention natin sa isa pang issue, at iyon ay ang Muslim Brotherhood. Ang pagbagsak ng Iran ay hindi nangangahulugan ng pagbagsak ng Muslim Brotherhood dahil Sunni sila at malapit ang gobyerno ng Qatar sa kanila. Ganon din ang Turkey na itinuturing na karibalang Iran. Ngayon, nakapasok na ang Turkey sa Syria. Tama ka. Hindi pa tapos ang political Islam, pero modelo ng Iran ang pinakamarahas at radical. Sang-ayon ako dyan. Sila ang nagbibigay suporta sa maraming proxy tulad ng Sunni at Muslim Brotherhood. Sila rin ang sumisira sa atin at sa kapayapaan ng mundo. Ngayon, dadako na tayo sa ating popular na segment. Maraming pagpipilian, bawat linggo, scumbag of the week. Sige mga babae, pinipigilan ko kayo. Sobrang dami talagang dapat pag-usapan. Sobrang daming scumbag na dapat talakayin kaya hinati natin sila sa kategorya ng end of year scumbag show. Bellamy, sino scumbag mo ngayong linggo? Ang scumbag ko ngayong linggo ay si Lauren Booth na bayaw ni Tony Blair. Tingnan mo muna ito bago ako magsalita. Pagkatapos ng Oktubre 7, ngayong Oktubre 7, isang maalamat na araw sa kasaysayan ng umma. Oo, masasabi natin yan. Ngayon maraming tao ang kumukuha ng Quran dahil sa katatagan at tiyaga ng mga tao sa Gaza, particular para hanapin ang kagandahan sa Quran. Ilang milyon kaya ang tatanggap ng Islam? Si Allah lang ang nakakaalam. Nasa mahalagang punto tayo ng kasaysayan. Huwag mawalan ng loob, manatiling matatag at ipagpatuloy ang laban hanggat kaya mo. Gutom. Maputi nga siya, Diyos ko, totoo pala. Siya ba ang kapatid ni Sherry Booth, asawa ni Tony Blair? Diyos ko. Si Tony Blair siyempre ay dating punong ministro ng United Kingdom na naging leader ng quartet na siyang ito ay United Kingdom, United States of America, European Union at isa pang bansa, Pransya, at sinusubukan nilang ibalik ang proseso ng kapayapaan. Ilang buwan na ang nakalipas, pinag-uusapan na siyang magiging gobernador ng Gaza. Bakit siya? Walang hiya mo, ang galing. Para sa akin, delikado ang setup kasi binabanggit niya ang Oktubre 7 at dinadala pa sa kakaibang relihiyosong usapan. Ngayon, anumang puna mo sa kanila tungkol sa relihiyon ay agad tinuturing na Islamophobia, kaya parang setup ito para sa kanya.
Maganda ang nangyari dahil kinuha ng mga tao ang Quran at lumapit sila sa Islam. Tungkol sa Oktubre 7, ito talaga ang nangyari. Mga tao na parang, pero ang ganda ng Quran at ng relihiyon. Ganito natin pinananatili at matapos ang mapanganib na pagtatapos ng pagtitiis, ipagpatuloy ang laban. Ito ang mga kakaibang punto ng usapan ng sobrang radical na komunista. Nakakagulat ito at para sa mga kabataan, sinasabi nilang natagpuan nila ang landas nila sa Islam. May mga tuwid na Australiano na mga nasa 20 ilang taon na tumatanggap ng kanilang shahada, nagbabalot ng sarili, gumagawa ng buong paglalakbay. Nilalagay nila sa TikTok at Litany para mapansin. Kung hindi, hindi mo papansinin. Alam mo yon, pakinggan mo, ang mga accent ay nagbabago ng buhay ng mga tao. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Namimiss ko yung panahong nawawala ang mga bride ng Islamic State of Iraq and Syria papuntang Turkey tapos babalik at aamin ng pagkakamali. Alam mo, grabe talaga ito. At paano mo nagawang gamitin ang Oktubre 7 bilang isang magandang bagay para ipagdiwang ang tunog ng boses niya at ang Na-inspire sila, nakaka-inspire ito para sa kanila. Ito ay parang propesiya para sa kanila. Merong isang buong artikulo sa Free Press, mga 1 buwan o 2 buwan na ang nakalipas, tungkol sa mga batang puting babae na nagko-convert sa Islam. Parang para lang sa clout sa social media, nakakabaliw. Oo, kasi sa Oxford Street sa United Kingdom, tumira ako sa London ng 9 na taon. May mga maliit na booth doon. Subukan mong isuot ang hijab, bagay ito sa'yo. Parang, naglalakad-lakad ka, parang biro lang, parang cosplay lang. Samantalang kami, Bilang si Louis Chabad, isuot mo yung bagay, tama. oo, samantalang may mga babaeng pinapatay sa Iran, iniisip pa rin nilang katuwaan lang ang cosplay na to. oo, pwede kang nasa gitna ng New York kahit hindi sa Washington Square Park. Parang tatawid ka lang mula 14 na street kanluran papuntang Silangan. Sa tabi ng Whole Foods, lahat ay mag-uusap tungkol sa Quran at ganda ng Islam. Pagkalipas ng ilang segundo, makikita mo ang mga random na itim na lalaki na dating walang nagawa para sa sarili, ngunit ngayon ay nabibigyan ng pagkakataong ipagmalaki ang isang bagay. Lumuhod, nagsasabi ng shahada pagkatapos ng 2 segundo, nakakabigla talagang panoorin habang nangyayari ito sa totoong oras. Bigla nilang pinag-usapan ang pakikibaka ng pagiging itim na lalaki sa Amerika. Palaging nandito ang kapatiran para sa'yo, ang pagtawag ng pangalan at bilang magkakapatid at pagsali mo sa kapatiran. Pero ay pag-iisip ng siga. Sa totoo lang, parang lasa nito ay parang mentalidad ng isang matalinong kulto. Oo, tama. At ang komunidad ng mga itim sa United States ay matagal nang umiiral, siguro mga 60 taon na ngayon. Dahil sa Nation of Islam na parang kulto lang at gumagamit ng ilang salita ng Islam kahit hindi tunay na Islam. Sa totoo lang, karapat-dapat talaga siyang walang hiya. Iniisip ko lang kung maapektuhan si Tony Blair at ang trabaho niya. Sana hindi ginawa niya ang mga ito. Pumunta siya rito para tumulong sa pagtatayo ng estado ng mga Palestino pero napagtanto niyang walang ganitong pagtatayo. May grupo ng siga, magnanakaw at gangster, iniwan niya. Ano na ang mangyayari sa kinabukasan niya? Sa palagay ko, matino siyang mag-isip, tama. Wala siyang ilusyon sa gitnang silangan. Sa pagdaan ng mga taon, nabigyan nila ako ng ilan sa nailathala nilang ulat. Nagsulat na ako ng ilang beses tungkol sa mga ulat tungkol sa Iran, tulad ng halimbawa ng Iran. At hindi sila tulad ni Tony Blair na galing sa moderate na kaliwa at may malinaw na pananaw, hindi naniniwala sa buong kaliwang anti-imperialista. Kaya alam mo, maring hindi ako sumang-ayon sa lahat ng mga conclusion niya tungkol sa mga bagay-bagay, pero sa tingin ko isa siya sa mga mabubuti. Sang-ayon ako sa'yo, kaya nalulungkot ako na maapektuhan ito. May mga kaibigan akong nagtrabaho sa Tony Blair Foundation, ang iba sa Silangang Jerusalem. Nakakalungkot na maaapektuhan siya ng taong ito. Sige, mabuting tao na may bahid. Salamat, Los Angeles Have. Sige, pero mas malaking masama ang hinarap ko ngayong linggo, si Ayatollah Khamenei. Kaya Isa sa pinakamalalaki. Siguro siya na ang pinakamalaki sa buong mundo ngayon. Ibig kong sabihin, libo-libong tao ang binabaril sa kalsada dahil lang gusto nila ng kalayaan. Nandun na siya mula 1989. Sa tingin ko pinipigilan niya ang kalayaan ng milyong Iranians at umaasa akong matapos na siya agad. Sana nga. At bukod pa sa lahat ng yan, hindi alam ng mga tao ito tungkol sa kanya. Pero nakakita ako ng mga nakakatakot na video. Totoo siyang pedophilia. Mga batang babae pa sila. Nabasa ko ang ilang ulat na, sa totoo lang, 3 araw akong hindi nakatulog matapos malaman kung sino talaga ang taong ito.
Siyempre, hindi ang kanyang mapanupil na pag-uugali. At alam mo, sa mga unang araw nung ang Baji Forces pa, na parang mga pulis talaga, nung napansin nilang seryoso nang nanganganib ang kanilang rehimen. Pinaalis niya ang hukbo, ang revolusyonaryong gobyerno ng Cuba, lalo lang itong magiging madugo kung walang mangyayari. Ipinagdarasal ko yon gabi-gabi. Hindi na ako natutulog mula nang magsimula ito at gabi-gabi akong nagdarasal na makatulog at magising kinabukasan. Narinig naming inatake ng Amerika tulad ng ginawa ng Iran sa amin noon. Pinakamasama talaga. Magaling, Los Angeles. Shoshana, sino ang iyo? Oh, Megyn Kelly. Diyos ko, mula sa Ayatollah hanggang kay Megyn Kelly, anong nangyayari, Georgiana? Pero karapat-dapat naman siya. Diyos ko. Lumampas na sa hangganan si Megyn Kelly at nasa kabilang panig na. Oo, totoo yan. Pinagmamasdan niya ang palda ni Candace Owen habang hinahabol ito sa hagdang ng mga teorya ng sabuatan. Megyn Kelly, bakit mo naisip na magandang ideya ito? Panoorin mo muna ang clip na ito, sandali. At ngayon lang, Tucker, nagsimula akong magsabi na, teka muna, ilang kwento sa balita ngayon ang parang galing lang sa mga sobrang pro-Israel na hindi magsasabi ng totoo tungkol sa Israel kahit ano pa mangyari. Ika-cancel ka nila kapag hindi ka sumunod or kung makikipagkaibigan or iiwasan mo ang gumagawa nito. Dahil dito napaisip ako at parang nagsisimula ulit lalo na tungkol sa Israel ngayon. Araw-araw, pinagbubuti kong alamin kung sino sila at anong ginagawa nila. Paano ako makakahanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa digmaan sa Gaza. Parehong may propaganda ang bawat panig, kaya paano ako makakabuo ng sariling opinyon? Kahit yung ilang kwento na naririnig natin tulad ng hindi ako tagahanga ng mga radical na Muslim o ng Islam. Magiging tapat ako. Hindi ako sang-ayon sa political na turo nito pero may mahal akong Muslim na kaibigan. Naisip ko, gaano kalaki ang epekto ng negatibong mensahe tungkol sa mga Muslim at naging bahagi rin ako ng ilan doon. Huwag mo akong intindihin ng mali, malinaw ang posisyon ko na hindi tama na isang Islamista ang namumuno sa lungsod ng New York. Gaano kalaki sa kwento ang galing sa mga masugid na pro-Israel at dapat ko ba silang kamuhian? Gets mo ba ibig kong sabihin? Lahat ba nito? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sa tingin ko, makatarungan lang na itanong ito. Parang naghahanap ako ng sarili ngayon. O walang buhay. Nasa mode ng paghahanap. Hinihintay ko si Megan na Katari. Gising na talaga ako ngayon. Ready na akong pakinggan lahat ng conspiracy theory mo. Sabi ni Taker, lahat daw yan sa Israel nangyayari. Si Taker, lagi siyang naguguluhan ng mukha kapag kasama mo. Saan kaya siya papunta? Ayos ba sa'yo yun? Sabi ni Megan, parang nag-uumpisa pa lang ako sa Israel. Ate, 55 ka na saan ka galing? Nasaan ang utak mo? Parang biglang blanco lahat. Hindi ko alam gaano karami ang isinubo sa akin. Kailangan ko pang alamin. Nakakadismaya ka para sa akin. Babae kang mamamahayag na may malaking plataforma pero naging kagaya mo rin sila. Matanda na siya noon sa New York. Sigurado ako, nung nangyari ang ika-11 ng Setyembre, at kailangan niyang malaman kung gaano karami sa mga anti-Islam na bagay ay propaganda lang. Lahat yon, alam mo yon. Hindi niya pwedeng sabihin ang mga Hudyo kasi mas matalino siya dyan at hindi rin niya pwedeng sabihin ang mga Zionista kasi marami siyang kakilalang Zionista na kakampi niya. Alam mo kaya sinasabi ng mga Kristiyano sa Amerika, Israel, At kung gaano sila. Palaging may ganitong hiwalayan. siya ay may kalamnan. Ganun siya. Sa tingin ko, nagbabayad siya. Sa tingin ko, nagbabayad siya ng kapalit. Sa tingin ko, marami siyang nawalang tagahanga. Maganda. Dati akong humahanga sa kanya. Matapang siyang babae at nagsasabi ng totoo kahit di ako laging sang-ayon sa kanya. Isa rin siyang sumuporta at lumaban para sa Me Too. Kaya bilang feminista, humahanga ako sa kanya. At ngayon parang wala na lang lahat yon. Ilan sa mga madalas niyang maging bisita ay nag-anunsyo ngayon na hindi na sila babalik sa kanyang palabas dahil dito. Hindi, sinasabi ko sa iyo, ito na yon. Paikot-ikot na siya pababa. Ang kanyang palabas ay tuluyang babagsak at mawawala maliban na lang kung or baka nangyayari na nga. Magbibigay ng malaking tseke ang Qatar katulad ng ginawa nila kay Tucker. Ang Nile ay isang ilog sa Ehipto. Pasensya na kasi makikita mo talaga na nangyayari ito. Pareho lang nang nangyari kay Candace. Makikita mo talaga na nangyayari ito. At ito ay paalala kung paano merong ano nga ba tawag sa pagbabago ng anyo ng antisemitismo? Hindi mo naman kailangang angkinin ito, ipagmalaki mo. Makikita mo kung paano ito pumapasok. Parang bigla ang sakit. At lahat ay umiikot na lang doon.
Ang totoo niyan, si Candace Owens ay laging baliw. Kapag binasa mo ang mga taong sumusulat ng mga profile tungkol sa kanya, laging baliw talaga siya. Pero hindi siya radical sa politika noon. Pero lagi siyang parang sobrang praning, kitang-kita mo sa mukha niya ang pagiging praning. Oo, pero kung mapapansin mo, dati ring seryoso sina Tucker Carlson, Crossman at Megyn Kelly. Alam mo, minsan gumagawa sila ng mga kalokohan dahil cable news nga kung ano-ano, pero may totoong pagsusuri at si Tucker. Pagkatapos matalo si Trump sa 2020 eleksyon, unti-unti siyang nawalan ng katinuan. Para kay Megyn Kelly, sobrang bilis ng pangyayari kaya kitang-kita ang pagkakagulo niya. Sobrang nakakabaliw yon, nakakabaliw panoorin. Parang nakakatakot na halos at parang, alam mo yon, hindi ko alam tungkol sa mga aligasyon ng pera mula sa Qatar. Tulad kay Tucker, may konting ebidensya. Baka malaman din natin tungkol kay Megyn, pero halatang ibinibenta niya ang sarili sa kung anong paraan. Baka para lang sa views or baka binabayaran siya ng iba. Nakita nating bumagsak siya at sa tingin ko si Ben Shapiro ang nagtulak dahil tinawag siya nito. Matapang siya at lumabas siya at sinabi, alam mo, duwag ka. At ngayon mula sa pagiging duwag, naging talagang kontra na siya. Yun ang nangyari, nakakaawa siya. Nakakalungkot talaga. Hindi ko alam kung gusto ko pa. Gusto kong magsalita pero sabi ko kalimutan na lang, hindi ko kaya. Alam mo, may nakita akong isang bagay na interesante. Nakakakita ako ng mga kakaibang pagsusuri tungkol sa likas ng antisemitismo. At halos parang sinasabi mo, halos parang nagiging lahat-lahat na ito para sa anti-Semite. Na iyon lang ang nakikita nila, parang iyon ang kanilang red pill moment, pero ang tanging nakikita nila ay mga Zionista at mga Hudyo at talagang ganun nga. Sakit ito na batay sa mga sabuatan tungkol sa mga Hudyo at makikita mo ito kahit saan, pati sa mga taong ito. Ako si Taker mas transactional. Para sa kanya, pera ang importante. Sa palagay ko, pumapasok siya sa Google conspiracy, antisemitismo at laging inuugnay ang mga Hudyo. At nakakalungkot lang talagang makita at nakakalungkot makita na mabubuwag ang kanyang karera. Alam ko kasi mas mahigpit ang mundo sa mga babae, totoo yon. Parang nakakalusot siya dahil magkaibigan sila ni John David Vance at ng mga mababait na bros. At mas mahigpit talaga ang mundo sa mga babae at mawawala siya sa kahalagahan. Nasa White House si Taker ngayong linggo. Alam ko nakakainis. Parang misteryo ito. Sino kaya ang nag-imbita sa kanya? Pumasok siya kasama si John David Vance dahil nagtatrabaho ang anak ni Tucker para kay John David Vance, kaya may connection siya at tao sa loob. Maraming nagsabi, hindi ba mapagkunwari na kinikritika niya si Trump sa pag-atake sa Venezuela? Noong panahong iyon, inimbitahan din siya sa debate tungkol sa kinabukasan ng enerhiya sa Venezuela. Hindi siya tanga. Pinapasok siya sa kwarto at hindi pinalayas kaya mananatili at makikinig siya. Mahalaga ang may nananagot sa'yo. Sa tingin ko, nakita rin natin ito lalo na nung COVID lockdown kung saan puro scroll lang ang mga tao. Pero ano nga ba ang ginagawa natin bago iyon? Minsan napapatagal ka sa isang bagay pero siguro hindi ito nangyayari mula siyam hanggang 5 p.m. May responsibilidad ka, kailangan mong kumilos, mag-alaga ng anak at mag-aral. Biglang nagsara ang mundo, parang may nag-click sa utak ng tao at may nagbago. Dahil sa pagsunod sa mga rabbit hole, pakikisalamuha, at paghahanap ng katribo sa social media, bigla itong kumalat. Kumalat ito kasi ayaw mag-isip ng mga tao at ayaw nilang alamin kung ano talaga ang nangyari. Dapat ko sigurong itanong kung ano nangyari dito. Lumaki akong kapag may pumukaw sa'yo, magre-research at magbabasa ka. Ngayon, baliktad na. Kapag napunta ka sa isang rabbit hole, yun na lang palagi ang lumalabas sa algorithm mo kaya parang dun ka na lang nakatira. Ano nga ulit tawag nila dun? Oo, pero sa bubble na to, sa vortex na parang palala ng palala, ang sama talaga, nakakainis. Ngayong linggo, puro general at free Palestine warriors. Nasaan na kayo ngayon? Dapat kayong mga social justice warriors, dapat kayong mga human rights activists. Yung mga tao sa Hollywood na pinag-usapan natin, sina Cenk Uygas, ang mga anarchist Sparians, lahat ng mga taong ito ngayon, imbes na tumayo para sa mga inosente at mabubuting tao ng Iran laban sa mapaniil na rehimen, kayo pa mismo ang nagpapalaganap ng mga conspiracy theory. Sinasabi ninyong ito ay tungkol lang sa Israel, Amerika, langis at na binabaliwala ninyo ang mga tao sa Iran at sa bansa ninyo. Sinasabi na mismo sa inyo na gusto nila ng kalayaan, na gusto nila ng paglaya.
na hindi ito tungkol sa iba pa, na may kakayahan silang magpasya, na may kakayahan silang malaman kung ano ang gusto nila. At tahimik ang lahat, walang protesta sa mga universidad, walang protesta kahit saan, walang nagsasalita tungkol dito, wala man lang nagpapakita ng pakikiisa sa mga tao sa Iran. Nakakainis sila, wala nang pagtatago dahil kilala na namin kayo. Hindi talaga ito tungkol sa mga taga-Gaza at hindi rin ito tungkol sa mga Palestino, kundi tungkol lang talaga ito sa mga Hudyo. Kung wala na ang mga Hudyo, wala na ring balita at ipinaglalaban. Kaya ngayon, lubos na kayong nabunyag bilang mga mapagkunwari at mababaw na tao na kayo talaga, na hindi naman talaga kayo nagmamalasakit sa alinman dito. Sila ang walang hiya ko ngayong linggo, ang ating Palestine Brigade. Talagang mga mapagkunwari. Oo, totoo. Hindi lang sila wala doon, pero kapag may mga tao sa kalsada sa Britain, lalo na sa London, na nananawagan ng pagbagsak ng rehimen, ang mga pro-Palestinian ay nakikipag-away sa mga pro-Iranian. Parang anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? O itong mga puting liberal na babae. Oo, nakita ko yung clip, isang puting lalaki na may dreadlocks sa Chicago or Detroit sumisigaw ng Liberdad. Parang ako naman ay sinusuportahan pa rin niya si Maduro. Yung parehong lalaki na nagmarcha sa No Kings Rally isang buwan na ang nakalipas, maliban sa walang hari kundi yung mga narco-terrorist na tinatawag na Nicolas Maduro. Alam mo yon, gusto ko lang sabihin yung hipocam, yung pagkahipokrito, sa tingin ko lumabas na talaga. Dati kami lang nakakakita sa'yo pero ngayon kita ka na ng lahat. Hindi mo rin talaga pwedeng pilitin mangyari ito. Sige, kailangan nating linisin ang ating mga kaluluwa para sa magandang vibes. Punta tayo sa ating mga bayani ng linggo. Sharshana, magsimula tayo sa'yo. Sino ang bayani mo ngayong linggo? Bayani ko ngayong linggo ang kababaihan ng Iran. O, ang mga kababaihan ng Iran, kayo ang bayani ko. Sa bawat video na sumasayaw kayo sa kalsada, tulad ng nakita kong gumagawa ng backflip at backlip. Nahihilo na ako sa panonood sa kanya, pero may mga tao sa gilid ng kalsada na kitang-kita mo ang passion, tapang at pagnanais nila para sa kalayaan. At sa bawat pagkakataon na ang isang babae ay gumagalaw sa publiko sa kalsada o sumasayaw o nagtatanggal ng hijab, siya ay, gaya ng sinabi natin dati, nilalapitan ng kamatayan. Sa palagay ko, yung mga hindi nakakaintindi ng buhay sa ilalim ng mapanupil na pamahalaan kung saan ang kalayaan mo ay parang sentensya ng kamatayan. Kung susubukan mong kunin ito, hindi talaga nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin para sa isang tao na lumabas sa kalsada at ipakita ang kanyang ulo o sumayaw sa publiko. At kayo ang mga bayani ko. Gusto ko para sa inyo ang kalayaan na maramdaman ninyo ang hangin sa buhok at makita ang lahat ng pagpipilian sa harap ninyo. Amen. Sa palagay ko mahalaga ito dahil revolusyong pinangungunahan ng mga babae. Sinubukan ang buhay at ang kilusan para sa kalayaan ng kababaihan pero nabigo ito. Matagal ko nang sinasabi tulad ng marami sa atin na may Holocaust laban sa mga babae sa Iran at Afghanistan at ang mga babaeng ito ang nangunguna roon. O, ano ang mangyayari? Paano yung litrato ng babae na nagpapaapoy ng sigarilyo gamit ang nasusunog na larawan ni Khomeini? Gustong-gusto ko yun? Daddy na babae? Gustong-gusto ko yun. Totoo, tumatawag siya. Pero may totoong tama. Iyan ay isang guhit pero batay sa totoong larawan. Gusto ko tuloy magyosi dahil dyan. Ulitin natin ito, hindi ikaw. Oo, bayani talaga ang mga babaeng ito. Sana umalis na lang ang mga code pink na mapagkunwari at liberal na Karen. Hindi sila tatagal ng 2 oras sa mga rehimeng ito. Hindi talaga sila tatagal ng 2 oras. Sana ang mga mas batang babae ay tumingin dito. At kahit balang araw kapag ito ay bahagi na ng kasaysayan, bilang paalala kung gaano kalakas ang mga babae kapag sila ay nasa unahan ng tunay na pagbabago ng kasaysayan. Amen, talaga amen. Sana kahit ano ang kalabasan ng gobyerno, umaasa akong magkakaroon sila ng 50 kababaihan sa tulong ng Diyos. Amen, maganda ring sumunod tayo. Sa pagbabago sa gitnang silangan. Oo, Bellamy, sino ang iyong bayani? Ang bayani ko ay si Ginang J na si Yona, isang trans sa Hollywood. Isang manunulat, direktor, producer at musikero na sumuporta sa Israel at mga Hudyo. Mahirap talagang maging babae. Tulad ng pinag-uusapan mo, mahirap na ngang maging trans. At dagdag pa doon,
Huwag mo gawin yon, manatili sa Hollywood, manindigan sa katotohanan at manawagan ng pananagutan ng may dangal. Mababago nito ang kanyang karera, gaya ng alam natin. Sinara ng Hollywood ang pinto sa mga tunay na nananawagan ng moralidad at paninindigan, kaya mataas ang respeto ko sa iyo. Maraming salamat sa pagkakaroon ng moral na tapang at karakter para panindigan ang tama, gaya ng sinasabi ng mga kabataan ngayon. At naway literal kang lumipad sa katotohanan at maging inspirasyon sa iba na gawin din iyon. Alam mo, isang magandang bagay na nangyayari ngayon sa Hollywood na talagang nagbibigay sa akin ng pag-asa ay ang Stranger Things ang naging #1 na palabas sa television. Kahit na meron itong dalawang lantad na zionistang aktivistang Hudyo, Sino ang may pakialam kung sino dumating pagkatapos ng Oktubre 7? isa nga oo at may mga taong nananawagan ng boycott at nakikita mo sa internet lalo nilang binabastos si Noah. Nakalimutan ko apelido niya pero isa siya sa mga pangunahing schlap at teenager sa palabas. Binabastos talaga siya ng mga tao. Siguro kasi si Brett Gelman, komedyante na nasa 50 des at kasama rin sa palabas, ay hindi magbabago ng isip. Siya rin ang pumunta sa Israel at lumabas sa Eretz. Nakasama rin si Ned Derek sa palabas. Oh, Oo nga, nakakaengganyo talaga. Si Jennifer Lawrence, 3 linggo pa lang mula nang magsalita siya tungkol sa Gaza Massacre, ay nagsalita ulit nung nakaraang linggo. Alam mo, hindi naman naapektuhan ng opinyon namin sa Hollywood ang publiko. Mas mabuting manahimik ka na lang o mag-sorry sa mga mapanira mong sinabi sa bansa. Maganda nga yung sinabi niya, actually yung clip ipapadala ko sa'yo. Sinabi niya doon parang nagsasalita siya tungkol sa massacre at genocide at kung ano-ano pa. Yung next clip ay sa Hunger Games na may kantang Are You, Are You? Bilang babae na nanonood, naisip ko ang tanga mo, bakit di ka nanatili sa karakter mo nung oras na yon? Napanood mo na yung Hunger Games at iba pa. Yung paulit-ulit na sinasabi ng mga tao na dapat hilingin nilang palayain ang sarili nila. Dapat hinahanap mo kung ano ang totoo, imbes na sinasabi mong may genocide. Nasaan yon? Mas scripted pa yon kaysa sa totoong nangyayari. Sobra mo siyang pinupuri, mahal talaga. Napakababaw talaga ng mga taong ito. Lahab, sino bayani mo ngayong linggo? ang bayani ko ngayong linggo ay si Maria Corina Machada, ang pinuno ng oposisyon sa Venezuela na syempre kinailangang tumakas mula sa Venezuela ilang buwan na ang nakalipas nang makuha niya ang Nobel Peace Prize. Siya ay minamaliit ng administrasyon ni Trump at hindi pinaniniwala ang kayang pamunuan ng bansa. Ngunit nanalo ang kandidato niyang si Gonzales ng karamihan ng boto noong nakaraang taon, kaya siya ang tunay na presidente ng Venezuela at dapat namumuno sa bansa. Alam kong may hamon pero mali na lang siyang isantabi. Gusto ko siyang bigyang halaga. Tama ka, palagi kong sinasabi na minamaliit ang mga babae sa politika. Isa lang yan sa mga bagay na palagi tayong minamaliit sa politika, na sa isang banda ay nagbibigay sa atin ng kalamangan pagdating sa sorpresa. Pero sa kaso niya, nalungkot talaga ako nang marinig kong sinabi ni Trump na wala siyang suporta mula sa militar. Magkakaroon siya, kung bibigyan mo siya ng suporta, magkakaroon siya ng militar. Desperado at hirap na ang mga Venezuelan. Parang sila ay Sa karaniwan, nawalan ng 20 kilo sa nakaraang dekada or parang ganun. Wala silang pagkain, wala silang toilet paper, wala silang mga produktong pambabaing pangkalinisan, wala silang gamot. Parang kailangan lang ng tao magdala ng konting katinuan. Siyempre may ilang yaman, nakakatawa kasi sagana sa langis ang bansang iyon, pero napupunta lang sa mga oligarko. Magdala ng ilang mga pamumuhunan. Tama, pero kaya naman natin gawin yon. Tingnan mo, pinapalakas ko. Sa tingin ko, napaka-impressive niya bilang isang tao at sigurado akong kaya niyang pamunuan ng bansa at dapat siyang mamuno sa bansa. Ikaw, ano? Maraming tao ang nagsasabi niyan tungkol kay Reza Pahlavi ilang buwan na ang nakalipas at hindi na nila sinasabi ngayon. Siguro may pagbabago dito pero tiyak na karapat dapat siyang maging bayani at Nobel Prize winner. Sige, ang bayani ko ay isa ring babae, mukhang tema na ito. Si Masih Alinejad ay isa sa pinakamatapang na aktivista laban sa Islamic regime sa loob ng maraming taon, nung hindi pa ito uso, nung hindi pa ito sikat. Sinubukan nilang patayin siya? 3 beses nilang sinubukang patayin siya sa lupa ng United States. 3 beses nilang sinubukang patayin siya sa lupa ng United States. At kinailangan niyang harapin kahapon sa Piers Morgan ang moral na bangkaroteng tanga na iyon. Si Ana Kasparian ay sinabihan na kailangang tumakas mula sa sarili niyang bansa dahil masyadong kulot ang kanyang buhok na hindi ito kasya sa jisa, sa hijab. Sinasabi niya sa kanya na hindi
Hindi raw talaga kailangan palayain mula sa mga ayatollah dahil plano umano ito ng United States at Israel. At ito ang naging sagot ng kahangahangang bayani na ito sa tanga na iyon. ANNAKASPARIAN. Sinasabi mo na ayaw ng mga Iranian ng pagbabago ng rehimen na ipinipilit ng administrasyon ni Trump o ng Prime Minister Network na nagsabing tinanggap ng mga Iranian ang kalokohan. Mula pa noong 2006 na malalaking pag-aaklas na ang nangyari at malinaw nilang ipinakita na ang mga tao ng Iran mismo ang gustong magbago ng rehimen. Sinasabi mo na ito ay panlabas na rehimen, na ang mga Iranian ay pinamumunuan ni Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump at sila ay nagtutulak ng pagbabago ng rehimen mula sa labas. Ang totoo, binibigyan mo lang ng dahilan ang rehimen ng Iran para patayin ang mga inosenteng nagpoprotesta. Ito ang ginagawa mo. Ramdam ko ang sakit niya, alam mo yon, kaharap niya ang isang pribilehiyadong tanga na nagtatrabaho sa network ng mga ganun din. Ang batang Turko, isa siyang Armenyo. Nagtatrabaho para sa mga batang Turko. Nagtatrabaho para sa mga batang Turko para ipaalala na pinatay at nilipol nila ang mga Armenyo. Hindi rin mahalaga kasi hindi niya kayang pagsamahin ang mga bagay at kailangan pa niyang harapin ang Gorn. Itong bayani, 20 taon nang lumalaban at humaharap sa panganib, may patong ang ulo at gustong patayin, sinasabihan pang hindi sila ang gustong makalaya. May ideya ang mga Marxista na tingin ko galing kay Lenin. Na kapag may ginawa ka, sino ang nakikinabang? Oo, at kailangan mong tingnan ang mga bagay sa ganong pananaw. At talagang nakikita mo na yon ngayon. Kapag may isang tulad ni Ana Kasparian na araw-araw ay nakikinabang sa liberal na demokrasya, pero ayaw niyang magkaroon ng ganon ang mga tao sa Iran, maaaring magtagumpay sina Trump at Netanyahu dahil dito. Alam mo, Makikita mong nilason ng Marxismo ang isipan ng tao. nilason na nito ang isipan ng tao kaya parang zombie na sila. Matagal ko nang hinahangaan ng babaeng ito, siya ang pinakamatapang na aktivista sa loob ng maraming taon, Masih Alinejad. Ipinagdarasal naming makabalik ka sa iyong bansa bilang presidente, suportado ka namin, siya ang bayani ko ngayong linggo. Salamat mga kababaihan. Palagi kaming nagdarasal tuwing palabas mula umpisa, lalo na simula pagkatapos ng Oktubre 7, malapit na rin kaming sa ika-100 episode. Ipinagdarasal namin ang pagbabalik ng huling bihag sa Gaza, si Ran Grilly. Ipinagdarasal namin ang pagbagsak ng mapaniil at mamamatay taong rehimen ng Islamic Republic of Iran, pati na rin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyong ito. Salamat sa panonood, kita tayo next week.